Ayun.
mahirap umangat or halos hindi umaangat. Napansin nyo? And coach, ano yung sikreto para umangat? Pwede nyo i-comment law of leverage. Pwede nyo i-comment sino yung mga nabilong sa law of leverage. Ibig sabihin ng law of leverage is batas ng pagpaparami. Ito yung mga taong, mga business owner or mga investor. Comment, law of leverage. Batas ng pagpaparami. So anong ibig sabihin nito? Di ba? Sa simula, may gagawin ka. Pero guys, dahil nagpaparami ka ng oras, time, money, effort, nag-leverage ka ng time, money, effort, through other people, sa simula guys, may gagawin ka. Pero along the way, aabot sa point na kahit wala kang ginagawa, no work, but still, with pay. Gusto niyo ba yung ganon? Na kahit wala ka nang ginagawa later on, pero still pwede ka palang kikita. Kung ano yan? Paano yan? Ito yung sikreto ng mga yung mayaman or mayayaman. Sabi ko nga kanina earlier, why the rich getting richer? Because of this law. Batas of leverage or law of leverage, pagpaparami. So ano to? Let me explain you more. Alright? Example dyan. Pinaka-the best example dito para mas maintindihan ng lahat. Ito po, one of the business tycoon of the Philippines. Si Lo Xutan. Kilala niyo ba si Lo Xutan? Ang dami niyang negosyo. Fortune Tobacco, Foremost Farm, Asia Brewery, Elton Group of Companies, Philippine National Bank, Philippine Airlines, University of the East, malls in China and Hawaii, Allied Banking Corporation, Century Park, and Tanduay Distiller. So guys, this is one of the best example para maintindihan niyo yung word na law of leverage. Bakit sobrang yaman ni Lo Xutan? Pansinin nyo, di ba sobrang niyang daming negosyo? Ang bawat mga negosyo niya, or mga negosyo niya, may maraming empleyado or mga tao na nag-work. Di ba? Lahat yan. So, bilisan natin. Yan. Lahat yan. Bawat company na mga negosyo niya, may mga taong nagtratrabaho. And, example lang daw to, example, sa lahat ng company, sa lahat ng negosyo ni Lo Xutan sa buong mundo, mayroon siyang total of 40,000 plus employees who will work for him 8 hours a day. Alright? Nasundan ba? Next. Guys, si Lo Xutan in just one day, mayroon siyang 320 hours a day. Coach, paano yan? Mayroon siyang 40,000 plus empleyado, and bawat isang empleyado nagbibigay lang ng 8 hours a day regular. That's why in just one day, guys, mayroong 320 hours a day. So, nag-leverage siya ng maraming oras sa lahat ng empleyado niya. Next, ito. Balik tayo sa law of singleness. Yung mga empleyado or self-employed na mga tao na nabilong sa law of singleness, no work, no pay, you have to work every day for you to earn. If you don't work, you won't have income. So, example, kung ikaw daw yung empleyado, kung ikaw yung nabilong sa law of singleness, tapos example lang, isa kang regular employee. May mga empleyado ba dito? Example lang to ha. Isa kang regular na empleyado para mas maintindihan yung law of singleness. You are a regular employee, you are working regular 8 hours a day, 5 days in a week, 50 weeks per a year, and work for 40 years. Coach, bakit 40 years? Let's say nag-start ka ng 20 years old. For the next 40 years, you are 60. After 60, magre-retire ka na kasi mandatory rules ng company or government policy. Pag 60 years old, senior citizen na, retired. Retirement or mag-retire na. Tama? So guys, for your 40 years, okay, nasundan lang ba? 8 hours a day, 5 days in a week, 50 weeks per year, work for 40 years, you have total of 80,000 hours working days for the next 40 years. Imagine that. Sa buong buhay mo, 40 years ka nagtatrabaho, hanggang mag-retire ka, mayroon ka lang 80,000 hours working hours for the next 40 years. Next, yan yung empleyado kasi nabilong sa law of singleness, nag-iisa lang. So, i-compare natin. Kung ikaw yung nabilong sa law of singleness, no leverage, no work, no pay, mayroon kang 80,000 hours working hours in the next 40 years, but i-compare mo, law of leverage, si Lo Xutan, ilan nga, in just, yung 80,000 hours mo in 40 years, 2 hours lang yan ni Lo Xutan, the same kayo, mayroon kayong 80,000 hours.
That's why yung empleyado or yung law of singleness, kailangan niyang mag-work hard. Pero dito, sa law of leverage, hindi lang siya nag-work hard, but work smart. Pwede ba i-comment? Work smart. Alright? Hindi pala enough, work hard lang. Kailangan mag-work smart. Alright? Tanong, lahat ba tayo dito may 24 hours? Yes. Pero bakit nagkaroon ng 80,000 hours si Luciutan in just 2 hours? Kasi in-apply niya yung sikreto, law of leverage. Ito pa para mas maintindihan. Para mas ma-compare natin. Example lang to. Kung ikaw yung empleyado, nabilong ka sa law of singleness, no work, no pay, work for 40 years, so meron kang 80,000 working hours total. Next, what if, sino ba yung mga newbies dito? Si Leonard, example, sino ba yung nag-open ng cam? Si Jayar. Babayaran ka daw 120 pesos per hour. Malaki or malaki na? Pwede i-comment para alam ko nandyan kayo. Malaki na ba? Yes. Malaki na po yung 120 pesos per hour. So kung meron kang total of 80,000 working hours for your 40 years times 120 pesos per hour equals, magkano yung kikitain mo for the next 40 years? 9.6 million in the next 40 years. Tanong, buo kaya yan? So magiging milyonaryo ka, 9.6 million. Sa pagre-retire mo, pero ang tanong, buo ba yung 9.6 million? Buo yan pag hindi mo kinukunan or hindi ka gumagasto kahit pisong duling. Tama ba? Tama or tama? Sa kapitbahay ka nakiligo, nakikain. Tama? Pero ang tanong, bawat empleyado na nandito, na nagtatrabaho, meron bang nasisave every end of the week, every end of the month? So ito guys, para mas ma-compare natin, how about yung applying the law of leverage? Example, si Luciutan, mayroon siyang 320,000 hours in just 1 day. Guys, example lang, si Luciutan, kumikita ng 10 pesos per hour sa bawat oras na binibigay ng kanyang empleyado. And guys, alam nyo, sa isang oras o sa isang araw, 320,000 hours times 10 pesos per hour, in just 1 day, mayroong 3.2 million si Luciutan. And in the next 3 days, kung magkano yung kinita mo in the next 40 years, 9.6 million din yung kikitaan ni Luciutan in the next 3 days. Bakit? Kasi in-apply niya yung law of leverage. Na-apply niya yung law of leverage, nag-leverage siya ng time, money, effort through his employee. That's why dito po sa law of singleness, sobrang work hard, pero hindi pa rin enough. Hindi pa rin maging successful or hirap pa rin maging successful. Pero si Luciutan, just working smart. Di ba? Napansin nyo? Coach, grabe naman yan, 40 years. 9.6 million, tapos si Luciutan in 3 days, 9.6 million. Yes, kasi in-apply niya yung law of leverage. Nag-leverage siya ng time, money, effort sa lahat ng empleyado niya. Pwede nyo bang i-comment? Law of leverage. Kasi yun yung sikreto. Diba? If you are wondering why the rich getting richer, because of the law of leverage. Next, realization. Diba? Maraming mga nagsasabi, kailangan mo lang magsipag at magtiyaga. Guys, it's not enough na po talaga para maging successful. Kasi kahit farmer napakasipag, hindi pa rin enough. But sad to say pa nga, majority ng mga farmer living on poverty life. Diba? Hindi naman siguro lahat, pero majority. Even empleyado, sobrang sipag. Diba? Sobrang sipag, kahit medyo may lagnat, kahit pinapagalitan ng kanyang boss, parang ang bigat-bigat ng kalooban kasi, diba? Parang ganon, pero kinabukasan, papasok pa rin para kumita. Pero the question is, lahat ba ng empleyado may savings? Majority wala. Hindi naman lahat, pero majority, umuikot yung buhay. Trabaho para magbayad ng utang. Sad reality. Tama ba? So, if may mga empleyado dito, hindi po namin sinasabi to para masaktan ka. But, we are educating para we're going to wake up, para magising tayo, and we're making a best decision sa buhay. Coach, ano ba yung magandang gawin namin para magbago yung 2024 namin, para 2025
we're getting better. Di ba? So, guys, ito po. If you belong for the law of singleness, empleyado ka, nagtrabaho para kumita, your hard-earned money, tapos, pagtanggap no ng sweldo mo, maraming naghihintay ng mga bills, responsibilities, that's why, pagtanggap ng sahod mo, hanggang pangbayad na lang ng mga bills. Yes or yes? May nakaka-relate? Minsan, may natirang kunting savings, pwedeng makapag-lifestyle, instant gratification, but after that, urot na, ubos na. Anong nangyari? Saan pumupunta yung mga empleyado or yung mga nabilong sa law of singleness? Pumupunta sa credits, card, or loans. Debt or loan, utang. That's why, yung iba, pag tinatanong mo, kumusta trabaho? Trabaho na para bayad utang. Di ba? So guys, sad to say, na ganun yung life cycle majority of empleyado. That's why, kung nandito ka ngayon, nakita mo tong opportunity na to, this is an answered prayer for you. Di ba? Na dito, pwede kang makapag-extra income part-time. Na yung sahod mo as empleyado, yun yung pangbayad mo sa mga bills mo. And pag nandito ka, kasama ka namin, makapag-extra income ka dito, ito yung pang-dreams mo. Alright? Next. Tuloy tayo. So, sabi nga dito, sino dito gustong magbago? Pag sinasabi, sino gustong magbago? Lahat po ng tao gustong magbago. Di ba? And mostly pag siguro, halos lahat ng tao every year. Lagi mong sinasabi, before mag-end yung year, nag-New Year's resolution ka. December 31, hating gabi, alas 12. Naglalagay tayo ng maraming bilog-bilog na prutas. Ilang years mo na yun ginagawa. Pero bakit? Ganoon pa rin yung buhay. Kasi ito yung sinabi guys ni Albert Einstein. Maraming mga taong gustong magbago, but they're not changing their habits. Sabi nga dito, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Guys, you cannot expect a better result next year, but you are doing the same thing over and over again. Like example, last year, sinabi mo gusto mong magbago. Pero ngayon, ang ginagawa mo, the same pa rin, nagtratrabaho lang. Kaya if you are expecting to have a different result, guys, try to add something new ngayon. Di ba? Hindi masama. Now you will i-add mo to. Idagdag mo to as sideline part-time. Di ba? Kasi ang explanation pala sa insanity, katangahan. Ang sakit, no? Guys, ganun po kami nung una, nung simula, parehas kami sa inyo, nakikinig. Katangahan daw yung nag-expect tayo ng pagbabago, pero wala tayong binabago sa ginagawa natin, sa daily routine natin. So if you are expecting to become successful in the next 2 years, 3 years, 5 years from now, guys, start today. Decide today. Baguhin mo yung habit mo. Baguhin mo yung decision mo. Mayroon tayong 1 month and almost 1 week. Di ba? Start this year, November 2024. November 24, 2024. Tuldukan mo ngayon. Babaguhin yung decision mo para next year, 2025, you will expect different result. Alright? Next. Ito. Now we know, alam natin, to succeed faster is in the business. Lahat naman tayo, alam naman natin talaga. Tingnan mo sa labas. Sino yung may magandang bahay, magandang sasakyan, nakapag-travel? Diba? Magagarang sasakyan, malaki yung savings, majority nakakatulong sa marami. Doing business, nagninegosyo. Sige nga, sino yung mostly laging problema, parang always victim mode, araw-araw parang victim mode, di ba? Araw-araw parang nakasimangot, may utang, stress, parang almost every day of life, hindi naman lahat, living on burden life. Right? Sino? Empleyado, negosyante. Kung papansinin mo guys, halos lahat ng medyo pangit na sitwasyon, kadalasan, mga empleyado. Halos lahat ng magagandang nangyayari sa mga negosyante. Tama ba? So alam natin, halos lahat ng maganda is nasa business. So we know to succeed faster is in the business because we can apply the secret of
richest people, which is leverage. Pwede bang i-comment? Ano yung sekreto? Because we can apply the secret of the richest people around the world, which is law of leverage. Diba? But coach, para makapag-negosyo, kailangan namin ng malaking kapital. Diba? Yun yung mindset natin, majority lahat. So ito guys, meron pong few example saan dito pwede mo ma-apply yung law of leverage. Like example, traditional business. Kung meron ka ng 20,000 na puhunan, you can start tempura business. But ano, ma-apply mo ba yung law of leverage? Hindi. Why? Ikaw yung nagluluto, ikaw lahat. So it means walang leverage. Kasi ang leverage, kahit wala ka, kumikita. Di ba? Kung mayroon ka daw 50,000 puhunan or capital, you can start sari-sari store business. Pero tanong, ma-apply mo ba yung law of leverage? Hindi pa rin. Bakit? Kung hindi mo bubuksan yung tindahan mo, wala ring bibili, wala kang income. So it means wala ding leverage. The same with small franchise. Kung mayroon ka daw capital na 100,000, you can start a small franchise. Pero the same thing, kailangan mong bantayan yung empleyado mo. Mayroon kang empleyado, dalawa, tatlo, kailangan mo pa rin bantayan everyday. Kasi baka yung cashier mo, mas malaki pa yung income kaysa sa'yo, right? Kung mayroon kang internet shop, 300,000 capital mo, the same. Parehas lang yan sa small franchise. Mayroon kang 500,000 capital, pwede kang mag-start ng water refilling station, the same lang din. Kailangan mong puntahan yung refilling station mo, bantayan yung empleyado mo. And guys, ang sinabi sa law of leverage is, kahit wala ka, pero still yung business mo is running. Kahit wala ka doon, pero still kumikita ka. And the best example of that is Jollibee. Sino dito kumain na ng Jollibee? Diba nung pumunta ka sa Jollibee, si Tony Tancakyong ba yung nagsabi, "Welcome to Jollibee, ma'am. Welcome to Jollibee, Sir Patrick." Diba? Siya ba? Baka hindi nyo kilala si Tony Tancakyong, diba? Siya yung may-ari ng Jollibee. Every time pumunta tayo ng Jollibee, sino yung nag-welcome? Diba may security card? Sabi ng security guard, "Welcome to Jollibee, ma'am. Welcome to Jollibee, sir." Pag gusto mong mag-order, mayroong mga cashier. Pag kumain ka na, may crew na maglilinis ng mga mesa. Pag may mga dumi, mayroong mga janitor na maglilinis ng sahig, di ba? So it means, guys, kahit wala doon si Luciutan, hindi natin nakikita sa Jollibee, but Jollibee is still earning big. Because na-apply niya yung leverage. Alright? May sistema. And magkano? Coach, magkano yung puhunan for you to start Jollibee? At least meron ka daw 40 million. Lahat ba dito may 40 million para ma-apply natin yung Jollibee? Sige nga, comment. Sino dito may 40 million para makapag-franchise tayo ng Jollibee, McDo, Mang Inasal, and we can apply the law of leverage like Jollibee. Coach, 1 million nga, wala kami, so kalimutan mo na yung Jollibee. So coach, paano namin ma-apply yung law of leverage? Wala naman kaming 1 million to start a business at ma-apply yung law of leverage. Guys, tanong ko, how much money do you have? Or how much do you have ngayon? Hindi ko alam kung magkano yung meron ka. Ito na lang, tanong ko, how much do you need to start in our online platform? Di ba? Guys, as low as 10.5. And the question is, you can apply the law of leverage. Alright? Diba? Yung promo natin is 10.5 as much as 10.5. Yes, hindi yan ganun kaliit, pero pag tingnan mo guys, ma-apply mo yung law of leverage, kayang-kayang gawan ng paraan niya ng lahat, kahit masa, kahit estudyante. Right? At ito ba, para mas maintindihan nyo, kung sinabi mo, wala kang kapital, guys, isa ako sa magsasabi sa'yo na wala akong kapital. Kaya sabi ko nga, nung naintindihan ko tong sistema na to, na nasa law of leverage pala yung sekreto, para mas mabilis kang umangat, guys, ginawan ko talaga ng paraan. Alright? Kahit wala akong 10.5, nangutang po ako, ginawa ko yung sekreto ng mga negosyante, nangutang, good debt. Sanay tayong lahat mangutang. Di ba? Next. Bakit maganda yung online business? Ito po. Big companies are now into online. Next, low investment.
Napakaliit lang yung puhunan or kapital para ma-apply mo yung sikreto ng mga rich people, which is leverage. Then low risk. Para nga sa akin, almost no risk. Di ba? Then time freedom. Wala kang boss. Hawak mo yung oras mo. Stay safe at home with your family. Di ba? Kasi you can work from home na dito eh. Or you can work anytime, anywhere. No boundaries, unlimited market, global access 24 hours a day, 7 days a week. As long as you have internet, you have gadget, you can access online. Guys, you can do the business anytime as you want. Alright? Then, no experience required. And you can build, manage your business from anywhere in the world. Ganun po ka-advantage pag nasa online. That's why online is the easy or pinakamadali because bakit mas maganda yung online? Hindi lang siya easy, madali, but right now guys, halos lahat nasa online. That's why online ngayon is the trend. Di ba? Pag sinabing trend, uso. Halos lahat ng tao gustong mag-online. Tama or tama? And sabi nga, this is the new gold mine in this decade. Diba? So, ngayon guys, all you have to do is, para makapag-start ka, your social media platform, with the internet, the power of technology, and your gadget. So, ganun lang po siya kadali. Then, para mas maintindihan nyo bakit mas maganda yung online business, mayroon po akong comparison dito. Number 1, if you are starting traditional business, magkano yung puhunan? Magkano yung puhunan for you to start a traditional business? Napakalaki. Why? You need to pay for stock. Kailangan mo ng mga tao, inventory, equipment, marami, commuting, and marami pa, etc. Right? That's why, pag sinasabing business, traditional, ang mindset ng mga tao ay, ayaw ko na dyan kasi wala akong kapital. Right? But good news guys, you can start business online pag nandito ka sa ating community. As long as with your 10.5, you can open account ID, guys. Napakaliit lang yon. Another thing you need to do is, at least you have laptop, good data internet, or internet connection. Tama? Kung pag-usapan natin post. Then, ano pa? Pag-usapan natin workplace. Kung pag-usapan natin workplace, para mas makumpare natin, pag nasa traditional business ka, you need to go office. Dapat may office ka or pupunta ka ng office. Dapat may shop ka. Or dapat may factory ka or pupunta ka sa factory para makapagtrabaho. Tama ba? Pero sa online business, para makapag-work ka, kahit nasa beach, kahit nasa hotel, kahit nasa beach, kahit nasa bahay. Kami nga ngayon guys, kahit nag-travel, nakasakay sa jeep, nakasakay sa sasakyan, airplane, guys, we can do the online business, right? As long as you have internet, you have Facebook, you have cell phone, you can work our online system. Maganda or maganda. That's why napaka-portable, napaka-flexible. Bagay to sa mga taong gustong makapag-part-time, na pwedeng gawin sa part-time, sa mga free hours nila. Next, pag-usapan natin market. Pag nasa traditional business ka, ang market mo is, example, meron pa akong example, Jollibee. Magkano nga yung puhunan ng Jollibee? At least 40 million. Example, Jollibee Dumaguete, Jollibee Tagbilaran, Jollibee Colon. Kung saan nakatayo yung branch ng Jollibee na yan, kung sino lang yung pupunta doon sa branch na yan, yun lang yung market niya. Magkano puhunan? 40 million. Pero napakakunti lang yung market. Bakit? Kung sino lang yung pwedeng pumunta doon, yan lang yung market. But if tingnan mo yung online business, guys, as long as you have internet, you have cell phone, you have Facebook, TikTok, kung may kilala ka sa abroad, sa Europe, sa US, Asia, Africa, guys, it's also your market. Magkano yung puhunan sa ating online business? As low as 10.5. But yung market mo, global, worldwide. Nakita nyo ba gaano ka big time yung business mo pero ang liit-liit ng starting capital mo? Kung i-compare mo sa traditional,
ang laki ng capital ng Jollibee, pero ang kukunti lang ng market niya. At yan guys, the reason why we're doing this business seriously kasi nakita namin gaano to ka-big time itong opportunity na to. Alright? May natutunan ba? Sige nga, comment. Ano yung mga natutunan? Next. Ngayon guys, sa lahat ng mga qualifiers, mga beginners na nandito, mga newbies, that's the reason why we partnered this companies, Empowered Consumerism, our income provider or commission provider, because Empowered Consumerism shared the economy for 18 years and tested and proven system. Pag sinabing tested and proven system, guys, the system is working for the last 18 years and created more than 20,000 plus millionaires. Isa na po ako dyan. At ang dami po dito sa ating community sa PMO. Then, last, I think last na to, no? So, if someone offers you an opportunity, ito na lang yung last, tapos na po ako. If someone offers you an amazing opportunity and you're not sure if you can do it, sabi nga ni Richard Branson, say yes, then learn how to do it later. Alam nyo guys, when I started in this online business, ang naintindihan ko lang, law of leverage. Ang sikreto ng mga mayayaman, bakit mas yumayaman is, they're applying the secret of leverage, leveraging their time, money, effort. Pero hindi ko pa alam talaga yung totoong paano gagawin. But ang ginawa ko lang, I just say yes. Nag-yes lang ako. And along the way, the moment I do the business, dun ko po na-develop, dun ko po na-form, na-discover yung great ideas. That's why ngayon, nandito si Coach Edward nagtotalk. And because of that education, because of that law of leverage, guys, Coach Edward become a millionaire. Recognized as millionaire. Okay? Kung empleyado ka, may chance bang maging milyonaryo? Ma-recognize ka ba as millionaires? Wala pa po akong naririnig isang empleyado recognized as millionaire circle. But guys, empleyado ko lang. Because of law of leverage. Umutan sa dokte. Ha? Ano daw po? May nagtotalk po, nawala ako. So guys, because of the law of leverage, I was recognized as millionaire circle. Kaya sa lahat ng mga nandito guys, there's no question about the system, there's no question about the company. I'm sure, pag nandito kayo, you'll be the next millionaires. And last, lahat po na nandito, I'm sure, marami kayong natutunan. Yes or yes? Comment ka yes if maraming natutunan, or big yes kung talagang marami. But guys, sa lahat ng mga nandito, sabi nga, all this knowledge in this world is useless without action, without application. Because knowing is not enough. You must take action, sabi ni Tony Robbins. And guys, I'm done. Thank you so much. I hope and I pray this learnings, these trainings, you can bring it on na magagamit mo to. So, yun na lang po, no? Sa lahat ng mga nandito, guys, thank you so much. Happy Sunday and back to our beautiful host na si Coach Ruth. Si Coach Annalyn. sorry. Si Coach Annalyn pala. So, thank you so much, Coach, sa lahat and back to you. Bye-bye. Ayan. So, thank you so much, Coach Edward, no, sa pagbigay ng time and sa pagturo, no. So, kung na-inspired kayo or kung may natutunan kayo dyan, i-comment nyo dyan. Thank you so much, Coach Edward. Ayan. Comment nyo dyan kung may natutunan lang ba. Ayan, ang dami-daming mga natutunan. So, now, direct to the point na tayo. No, so, our last speaker tonight, he is from Hinubaan, Negros Occidental. Naging 6 digits earner na din siya. And he was awarded as a Gold Executive Pride ng company and motivational coach, a TikTok and Facebook king, local trip qualifier, Hong Kong trip qualifier, and last, he is one of the PMO core admin. So now please help me welcome our last speaker tonight, Sir Kurt Jeremiah Lactao. Sir, pasok.
And parang wala ata si Sir Earth. So, pakicheck muna natin. Hello. Ayan, narinig na ba? Hello. Ayan, may comment nga guys ng 1. Ayan, Ma'am Annalyn, narinig lang. Oo, Coach. Ayan. Alright, so thank you so much for that generous na pagpapakilala, no? Ayan, so I hope na I am loud and clear. Mag-on lang ako ng camera para at least makita nyo rin po ako. Okay lang po ba na mag-on tayo ng camera sabay po tayo kasi medyo nakikita ko dito yung iba naka-off na. Yan, parang kinakarira natin yung Lapidano kasi November. Yan, sana naman. Okay, na-count to 3. 1, 2, 3. Yan. Ay, dito pala yung camera po. Kabila. Nakikita lang ba? Clear lang ba po? Ayan. Alright, so thank you so much, Ma'am Annalyn, for that wonderful introduction. And sa lahat ng mga nandito, good evening sa inyong lahat, guys. So I hope I am loud and clear. And nag-learn lang ba kayo from Coach Edward? Ayan, actually, Coach Edward isa din sa nagturo sa akin kung paano gawin yung ating business, paano maging successful for short sa ating program. And I'm very thankful to his mentorship, and hindi lang sa kanya kundi sa marami pang ibang mga coaches natin na tumulong sa akin. So, mabilis lang po ako, may bibigay lang ako sa inyo ng mga konting tips. Pwede rin po kayong magtanong sa akin mamaya about tips kung paano ako nagsimula, pero let's cut the story para na lang, dire-diretso tayo. Magpapakilala lang ako, okay lang po ba? Sino po dito yung first time ako nakita? Pwede bang mag-comment tayo first time? Ayan, if you're first time na akong nakita. Sino po dito yung first time? Baka nakita nyo na po ako sa Upskill Training 1 na nakaraan, or isa kayo sa umaten ng last week sa meeting ko, or nung ako yung nagsasalita. Sige nga. First time ba? Parang di ba ako narinig? Yan. Wala akong nakikita nag-comment first time. Baka lahat kilala na ba ako para hindi na ako magpakilala? Ay, marami. Ay, late lang pala yung sa akin na pop up. And first time marami, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 out of 29, 7 lang nakikita ko nag-comment. Yan, simple lang yung sa akin, guys. If I have a konting question, konting sagot lang din is enough na rin sa akin, no? Yan, so mag-share lang ako ng screen. Yan, where's my presentation? So I hope makita lang dyan sa inyo, no? Hey, for a while. Ayan. So by the way, I am Lord Jeremiah Laksao, and I live in the municipality of Inubaan, Negros Occidental, and I'm a former student taking a Bachelor's of Science. Hindi ako makapag-share screen. Bakit? Saglit. Why? Share, try ko ulit. Yan, share screen. Nag-i-error siya. Wait, try natin. I-transfer ko sa kabilang page. Ayan. Okay. Okay na ata to. Okay lang kung mag-transfer sa laptop. Nasa PC kasi ako right now. Ay, hindi talaga siya mag-sharing screen. Naka-co-host na ba ako? Check ko lang ako naka-co-host ako. Okay. Saglit lang, guys. Transfer lang ako dito sa aking laptop para makita ninyo yung presentation. Okay, so para sa idea ng lahat, so I've been doing this business for the past 4 years. So 4 na taon ko na po itong ginagawa. So marami-rami na din po tayo na experience, and I have the capability and also the experience and knowledge na pwede kong ma-share sa inyo. Kaya that's why we are confident na makipagkilala sa inyo, makausap kayo, mabigyan kayo ng mga idea na kung paano kumita sa business natin. Kumbaga, dinadagdagan namin yung confidence niyo simply because we are also confident na through this business, naging successful yung aming journey. And we will share to you yung journey na yon sa pamamagitan ng kagaya nito, ng mga trainings, ng mga events, ng kagaya nito. Ayan. So, I think pwede na dito mag-share screen. Pa-co-host ako, admin, sa account ko sa kabila. I think Jeremiah yung name. Yan. Okay. Sige. I think makapag-share na ako ng screen, no? Try natin ulit.
Yan. Check ko lang. Okay na ba? May nakikita na ba kayong screen? Yan. So, hopefully nakikita lang, no? Okay. Sige, so let's start. Mabilis-bilis lang ako kasi may meeting din ako maya't maya and medyo marami-rami din akong client ngayon na kausap, pero let's make it short and simple na lang in my end, no? Para at least makilala niyo din ako kung sino ako and how may I guide you through the business that we have here sa Project Multiply Online. Okay, I hope you are all ready. Yan, share ko lang ulit yung aking tab. Yung pinaka-5 na. Oops, ayan. So, sa lahat, ayan, pakilala ko lang sarili ko. Again. Ayan. So, hello, I am Kurt Jeremiah Lacsaw. So, former student din po. May mga estudyante po ba dito? And hopefully meron, no? Kasi most likely relate sa akin ay mga estudyante din. So, I'm a former student in Bachelor of Science in Hospitality Management. So, ayun, nakikita natin si Ma'am Giselle. Estudyante, si Sir Albert, student. Ayan. So, nag-start ako dito, pandemic po. Okay? Na-endorse po ako dito. So, basically, medyo mahirap-hirap talaga yung panahon ko na ako'y na-endorse. Ay, si Ma'am Rochelle, BSHM din pala. So, na ako'y na-endorse pandemic, wala din akong kapera-pera, wala din po akong kaipon-ipon. Wala din, syempreng, tawag dyan, allowance. So, zero. So, pwede kong sabihin sa endorser ko na wala akong pera, pandemic, ayaw kong mag-join. Pwede naman ganun, no? Pwede mo sabihin na, bakit ko papahirapan yung sarili ko? Sabihin ko na lang sa kanya, next time na lang, join na lang ako next time, may pera na ako. But, pinurso ko pa rin yung program. But before that, when I was a student, ayan, active din po ako sa mga extracurricular activities. Nagsasayaw-sayaw din po tayo, frisbee players, sa Pactacro Varsity din po sa university namin. And I'm one of the religious organization president. At that time na ako nag-aaral pa. But because of pandemic, ako po ay nag-drop out. So that was my life before. So ang payat-payat ko, ang itim-itim ko. Kung nakikita na re-relate ninyo, Jejemon. Yung pagmumukha natin dyan, napaka-Jejemon talaga. Walang kadating-dating talaga sa buhay. Hindi mo ma-expect na yung kagaya ko ay, tawag nito, ay magiging successful kagaya ng meron tayo ngayon dito sa business na to. Okay? O sa ganitong opportunity. So, matendin po ako ng webinar kagaya ninyo and para lang makapag-full payment, nagbenta din po ako ng kung ano-ano. Nagbenta ako ng tuyo, daing, shawarma, mapaputi sa kilikilid, short, t-shirt, brief, panty, bra, and mga ganun pa. Para lang makapag-full payment and kinulang pa rin. Kaya, sabi nga nila, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So ako, naganap lang din po ako ng paraan. And true enough, nabuo ko po yung pang-account ID ko. Nagkaroon po ako ng account ID. Nakapag-operate na din po. Nakapag-start na rin. Nakapag-attend na din po ako ng mga trainings. Na-complete ko po lahat. So, doon na, mas naging madali. At first, tanong ko sa endorser ko na, ay ko ba to? Kikita ba talaga ako dito? Sino po yung may ganun din? Sa inyo rin ba ako na, kikita ba talaga dyan? May resulta ba talaga mangyayari dyan? Hindi ba ito scam? Legit ba ito? Totoo ba talaga ito? Kikita ba? Hindi ba masasayang oras namin? Kasi, at that time, rampant talaga yung mga scam. Kasi nga, pandemic. So, ang daming mga scammer na naglipaan na sa online world. Pero sabi ko, try ko na lang to. Since yung endorser ko, kilala ko lang din naman. So, sige, try ko na lang to. Subukan ko na lang. And, ang atin naman mga training. Yung first income ko, 3,000, 7,000, and 9,000 for 4 months. So, nabawi ko agad yung puhunan para sa account ID. In the 5th month, yung kinita ko na is 31,000. Solo income na talaga yun. So, doon ko na na-enjoy. Okay. At doon ko na na-realize na may pera talaga sa online. May pera pala talaga dito sa Project Multiply. And legit. Doon ko na sabi, legit na talaga. So, pero ayoko naman maging bias, no? Mas mabuti na ma-experience nyo rin para kayo din yung makasabi na or masabi sa rin, okay, totoo nga talaga. Ayoko na maging bias. Basta, yun yung naging experience ko and yun yung naging, kumbaga, wake up call ko na, may pera talaga sa online. Kailangan man talaga ng sistema at suporta or programa na tutulong sa'yo na kumita doon. Most especially mentor or magte-train sa'yo. So, through that,
tuloy-tuloy yung blessing, tuloy-tuloy yung income, encashment history ko, ang dami na. At ang dami ko na encash, pinakamalaki kong encashment is 50,000 pesos. And nakaraang taon lang, yan, ito yung pinakamalaki kong encashment. Mga 6 weeks ko to na trinabaho, yung winidraw natin ay 103,000 pesos. Check eh. Isang beses akong namuhunan, pero lahat ng income na pumasok ay puro na talaga tawag nito, what we call this profit or income na. Na-enjoy ko na talaga. Kasi yung unang goal ko lang ay mababa yung puhunan ko. Yun lang talaga yung kumababa ko ng puhunan talaga okay na. But nang kumita ako ng more than pa sa in-expect ko, sabi ko may pera talaga dito. Kaya tinuloy ko. So what if na lang, sa'yo to. Diba? What if na lang, nakapangalan to sa yung check na to. Anong gagamitin mo ng pera? Kasi, sa noon yung sabi ko, kahit 5,000 pesos per month lang, part-time lang, kahit 6,000, 7,000, makatulong lang ako sa family ko, sa kanila ni Papa. Huwag lang ako maging inutol dito sa bahay during pandemic, okay na ako dun. Pero, Project Multiply gives me more that I have expected. So, ang tanong, sino gusto magkaroon ng ganito? Comment mo nga, I'm the next. Kasi noon, nang umaten ako ng kagaya nito, Upskill Training 1, yung part 1, hindi yung part 2, kagaya nito, taga-comment lang ako, I'm the next, hanggang naging totoo. Kasi, naniniwala ba kasi tinatawag ng manifestation? Na-manifest ko lang sana, I'm the next, ako naman susunod, kita din ako ng ganyan, magiging successful din ako kagaya nila. Kaya, sabi nga ng mga coaches namin, kasi ako, medyo hesitant ako mag-comment that time eh. Kasi hindi ako naniniwala mga manifest, mga ganyan-ganyan. Naniniwala talaga ako sa work, trabaho talaga para kumita ka ng ganyan, maabot mo yung ganyan. Baga, hindi lang siya mindset sa akin. Pero, binalikan ko yung buhay ko lang. Saan sana siguro ako ngayon if hindi ko tinuloy ito. Kasi after that, na-qualify tayo or na